Guys, magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayong nagbabalik para sa panibagong vlog. Talagang maraming pasabog dito si dating Senador Antonio Trillanes patungkol dito sa isinasagawa ng Independent Commission Infrastructure. Hindi naman nito nagagawa yung kanilang misyon o kung ano talaga ang kanilang dapat gampanan. Kamakailan ay itinatagto dahil nga sa nangyayaring corruption sa ating bansa. Isiniwalat dito si Antonio Trillanes patungkol sa kanyang obserbasyon sa grupong ito. So bago po tayo magpatuloy sa ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito, subscribe nyo na po at isama mo na rin ang notification bell. Talagang maraming binabanggit na mga personalidad dito si Trillanes dahil nga sa wala naman daw silang nagagawa at marami silang dapat imbestigahan ayon dito kay Trillanes. Una-una nga dito binanggit niya ay si Pulong Duterte at ang pangalawa itong si Bongo na kung saan ay involved pa rito yung mga kamag-anakan daw. So pakinggan natin o panoorin natin itong video na ito. Pinuna ni dating Senador Antonio Trillanes ang ICI dahil sa umano'y hindi pag-iimbestiga kina Congressman Paulo Duterte at Senador Bongo. Kung hindi raw ito gagawin ng komisyon, tama lang daw na magsara ito. Daw ganyan, makakausap natin si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang gabi po, former Senator Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, kasamang Willard. Sir, paano ho ninyo i-assess ang performance ng ICI so far? Bagsak po, no? Kasi alam nyo, sinusubaybayan ko to simula nung create ito nung August o September, tinitignan ko kung paano nila ikakandak yung investigation. Ordinarily, dapat sisimulan nila yung investigation kung saan ba ito nanggaling, kailan ba ito nagsimula. Kaso ang nangyari, sporadic kung saan-saan lang ng investigation na nagsisimula. Tapos, yung mga malalaki na talagang pinakamalalaking mga insertions at anomalous transactions, kagaya nga nung kay yung 51 billion pesos na insertion ni Pulong Duterte sa isang distrito niya, at yung kay Bongo na 7 billion pesos worth na contracts, 200 contracts ito na binigay niya sa tatay. Hindi man lang ipinatawag si Bongo, tapos si Pulong pinatawag, pero hindi sinipot, tapos gano'n na lang. Hindi man lang inulit. So yun ang problema ko dito sa ICI na to, ay talagang is either duwag sila o hindi sila marunong mag-imbestiga or nakompromiso na ito. Sa ngayon, Senator, isa na lang ang commissioner na natitira sa ICI. So biro mo kailan lang itinatagto pero parang nagkawatak-watak na itong grupo na ito, itong Independent Commission for Infrastructure dahil ang alam ko nito itinayo ito parang sa mga nangyayaring anomalya lalo na sa mga proyekto na ito na ng DPWH na malaking involved na halaga dahil sa mga corruption na nangyayari na ito. So tuloy natin yung panonood sa video na ito. Isa na lang ang commissioner na natitira sa ICI at yan ang kanilang chairman na si Justice Andres Reyes Jr. Umaasa pa ho ba kayo na mapapatawag pa si Paulo Duterte muli at maimbestigahan o ipapatawag at least si Senator Bongo? Alam niyo po, I am not expecting anything anymore kasi nung nandiyan pa yung sinasabi nila na maayos daw at magagaling na mga commissioner, duwag rin naman hindi rin naman pinatawag di ba? Kaya aasa lang tayo sa wala. Alam niyo, nagbigay na ako sa kanila ng mga dokumento, nagbigay ako sa kanila ng sulat para man lang madala doon yung kanilang investigasyon kasi doon nagsimula Si Bernardo na key witness nila na ginamit, ang nagtalaga niyan si Bongo. Si Diskaya na isang isang primary suspect nila, ito ay namayagpag noong panahon ni Duterte
at si Bongo rin ang nasa likod niya. Tapos si Bongo hindi nyo man lang pinapatawag. At this point in time, I'm not expecting anything from this body kasi yun na nga, it's either duwag sila or nakompromiso na. At hindi ho sumagot, Senator, ang ICI sa inyong sulat, ano? Hindi po, hindi sumagot. Tapos ito yan. Alam niyo po ba na may marami pang mga retired police dyan. Ito, si General Asurin. At dati, nung una, si Mayor Magalong, sila daw yung mga investigador na magagaling. Pero alam niyo, So sa nakikita ko kasi kaya medyo nagkawatak-watak itong grupo na ito, nagsiatrasan. Kasi ang mga involved dito halos mga mula rin sa grupo ni dating Pangulong Duterte, biro mo yung mga investigador nila halos mga tao din ito ni Duterte nung time na siyang nakaupo eh. At kahit tingnan natin si Diskaya, di ba, na mayagpag siya sa panahon ng Pangulong Duterte. Kaya sinong iimbestigahan nila rito parang mukhang mga kalyado nila ito, kaya siguro nila hindi na itinuloy o iniwan na nila. Tapos nung pinatawag nga nila itong si Pulong Duterte hindi naman umatin. So nung unang itinayo ang ICI, akala ko magtuloy-tuloy na at sabi ko magagaling itong mga nandito dahil alam natin na mga aktibo sila kagaya nila Mayor Magalong. galing. Pero alam nyo, hindi man lang sila tumungtong dun sa Davao City, sa district ni Pulong, at nung pumunta man lang, nag-picture taking. Napakadali lang naman po niyan kasi makukuha nyo yung mga kontrata ng 51 billion na yon. Doon sa kontrata niyon, makikita nyo yung mga kontratista na ginamit ni Pulong. Papatawag nyo lang yun dyan, hanapin asan dito yung project mo. O pagka makikita mo kung ghost siya, di wala kang makikitang project. Kung substandard siya, di ora mismo makikita nyo na. Hindi ginagawa. So, anong ginagawa nitong mga ito the past few months? Yun ang problema natin. Given that, sir, mas pabor ho ba kayo na ipasa na at itulak ng palasyo as urgent at hindi lang simpleng priority ang panukalang bubuo sa Independent People's Commission? Hindi po ako pabor dyan kasi that will be redundant doon sa Office of the Ombudsman. Ang maganda dito, creation ng isang anti-corruption agency under the Office of the President para diretso magagawa niya kung ano yung kailangan niyang gawin, maimbestigahan kung ano yung kailangan gawin. Kasi yung ganyan independent body na yan, pag maglagay ka rin dyan ng duwag or kaibigan ng mga Duterte o kaya wala rin mangyayari yan. Wala mangyayari So talaga. besides, sabi ko nga, andyan na rin yung ombudsman. Remember, nung create itong ICI, ito po ay isang stopgap measure dahil hindi pa naitatalaga nun si Ombudsman Remulla. Ngayon na nandiyan na siya, mukhang seryoso din naman siyang mag-imbestiga. So bigyan natin ng tamang panahon si Ombudsman Remulla na sa ganun makandak niya properly mga investigations niya. So paano nila ma-establish o ipakita na talagang ang mga taong naging involved sa anomalya na ito ay dumaan sa kanila at talagang mabusisi nila. Dahil yun ang purpose nila di ba? Para makasuhan o ano. Ay pag ganyan, wala na talaga. Kaya nga sabi niya ni Trillanes, bagsak, kasi tinatanong kung ano ang rate ng ICI, bagsak ang rate niya ay wala namang nagawa di ba? So anong i-rate mo sa kanila kung wala naman silang nagawa? So talagang bagsak na. By point si dating Senador Trillanes. Yun. At sana'y nagustuhan nyo itong ating ibinahagi at kung nais mo pong magbigay ng iyong opinion, mag-comment lang down below. At hanggang sa muli po, ako po yung magpapaalam na at marami pong salamat sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.